Good morning mga amigo, green tea po, no? Ito po yung ating win-win solusyon sa naluluging garden na ampalaya. So ito po ay nasa, more or less po ito, kalahating hektarya ito, kalahati. So nasa 2,000 hills po yung tanim natin dito. 4 na lata po yung tinanim natin dati, pero hindi po naka 1/4 tayo ng harvest dahil sa siding lang po, oh. Dito lang po siding, hindi nakaakyat dito sa taas, no? O dito. So as you see, no? Lapitan natin yung mga dati niyang tangkay, no? As you see, no? Okay. So, yung kanyang puno dito mga kaibigan ay hanggang dito lang po siya, oh. Hanggang dito lang, oh. Hindi nakapunta sa gitna yung mga yung mga tangkay. So, luging-lugi po si green tip. Pero ganoon lang pa man, ganun talaga ang buhay, no? So, ngayon, isa na namang win-win solution dito sa atin, sa ampalaya na to. Ang ginawa po natin ay ini-sprayhan po natin ito. So ganito po tayo mag-apply ng herbicide para naman maaga tayo makalinis at makabawi sa ating naluluging gulay, no? Ito po mga amigo, no? Ito po yung ginagawa natin bago tatabasin yung mga tangkay na gumagapang sa siding. Ini-sprayhan po muna natin ng puno para mamatay siya. And then after which, saka natin putulin, no? Tabasin dahil kapag inuna po natin yung tabas, matambakan po yung mga nasa baba na damo. Kapag mag-spray po, hindi po tatablan na yan, no? So ito po ang technique natin, no? So ito po yung paraan natin sa paano tayo makabawi sa ating naluluging garden na kung saan ang tanim natin ay ampalaya. Pagkatapos na sprayhan, ito na po yung ginawa, nilinisan po ng tao natin yung siding dito, nilinisan po yan, no? Kasi mayroon pa po tayong natirang mga balag dyan sa taas at uulitan natin to. Tataniman natin ulit dahil yung abono nito mga kaibigan, no? Susi, oh. Itong mga abono, maitim pa, intact pa po. Intact pa po yung abono, yung ipot ng manok at saka yung nahiling up natin na lupa, malambot talaga, malambot ang nahiling up natin na lupa, itim na itim pa, So, mataba at saka malambot yung lupa. Kaya, kaya pa siya na, sa palagay lang natin, sa aking palagay ay ito kayang-kaya pa na bumuhay nung, kumbaga, pang second cropping, no? Hindi po masyado itong, tingin ko, hindi po masyadong nakapag-penetrate yung ating punggos dahil wala pong ulan nung time na itinanim na nabuhay itong ating ampalaya. So, yung punggos ay sa palagay ko bihira lang po ito dahil hindi po nakapag-penetrate yung tubig dito sa mga hills niya. Ito po, no? As you see, tingnan natin itong taka natin nag-spray. Ayan po, displayan po natin ito. Sayang kasi yung area. Maganda ang area, maganda ang lupa. And then, pero lang balag siya, no? So, less gastos siya. So, ang plano ng green tip nito is pag nalinis na ito mga kaibigan ay magda-direct seeding na po tayo para makabawas tayo sa gastos, no? Hindi tayo invest ng masyadong malaking kapital dito dahil nalugi nga tayo nung una, no? So, ito yung niya, ay na nung init. So, palagay ko wala pa ito masyadong punggos dahil yung mga debris nitong una is tuyo na. Tapos pinapatabas natin. And then yung lupa niya hindi pa masyadong estado, no? Hindi pa nalulusyang dahil nandiyan na po yung ipot ng manok at saka yung mga abono na in-apply natin nung time na tag-init. Nalulusaw lang po siya yung part na nababagsakan ng tubig, which is mga isang mga isang square foot lang yung nababasa ng tubig dahil sa spray natin. So yun lang po yung nalulusaw yung ipot ng manok. And then makikita natin dito na yung pagitan ng dating taniman, doon po tayo magtatanim ng direct seeding. Para naman na mabilis tayo maka-produce ng bunga at hindi tayo abutan noong kasagsagan ng harbisan ng ampalaya dahil pinipilit natin mauna tayo, no? So ito po sa lahat ng ating mga subscribers all over Luzon, Visayas at Mindanao at sa abroad din. So ito po yung inyong lingkod, no? Roel Mayor Mita aka Green Tip. Nagbabalik po tayo para sa isang win-win solusyon sa ating naluluging
garden na kung saan ang tanim natin ng ampalaya ay pinatay ng napakahabang init mga amigo. Ah, sige lang, okay lang yan. Ganyan lang naman talaga, no? Sabi nga nila, kung saan tayo bumagsak, doon tayo babangon. So, sa ating mga friends dyan, all over Luzon, Visayas, and Mindanao, once again, thank you. Oh, and then sa mga bagong viewers, paki-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, Green Tea Farm Input. So, hanggang dito na lang. Good morning sa inyong lahat. Once again, mabuhay ang magsasakang Pilipino. Thank you.